So, yung imperialism po, yun nga, gaya ng pinapakita sa slide, ay yung highest stage of capitalism. So, meaning nun, merong mas mababa, no? May mas mababang tipo at umuunlad siya, nagde-develop siya, at ngayon nga, nasa yugto na tayo ng pinakamataas na yugto ng kapitalismo. Meaning nito, no, kaya imperial kasi global na siya, no? Inabot na ng kapitalismo na lahat ng bansa, no? Lahat ng commodity, no? Lahat ng kalakal, lahat ng usaping panlipunan, pampolitika, pang-ekonomiya, no? Ultimong kultura ay sinasaklaw na ng imperialismo, no? Yung buong buhay na natin ay sinasaklaw na ng kapitalismo. Ibig sabihin, ito ay maaaring uh, ibenta, pwedeng bilhin, pwedeng pagkakitaan, no, ng mga nagmamay-ari ng mga kagamitan sa produksyon. Okay? So, uh, sinulat ito ni Lenin, no, para may historical context lang. Sinulat niya ito sa panahon ng First World War. So, 1914 to 1918, 1919, no? So nagkaroon ng First World War kung saan naglabanan ang mga bansang US, UK, Pransya, Germany, etc., etc., no, para sa kontrol ng buong mundo, no? Ang thesis ni Lenin ay yung World War I ay hindi gera ng kabutihan at kasamaan. Hindi siya gera ng righteousness at ng kasamaan. Hindi siya gera between mga bansang naghahanap lang ng kapangyarihan, no? Naghahangad ng mas masaklaw na kapangyarihan. Ang World War ay gera ng mga imperialistang bansa para sa kontrol ng ekonomiya ng buong daigdig. Meaning, kapag tinalo mo yung mga bansang nagsanib-sanib o nagsama-sama, let's say kung tinalo ng Germany yung grupo, yung pangkat ng Amerika at saka ng UK, yung mga bansang kanilang matatalo o masasakop ay magiging one, kuhaan ng murang hilaw na materyales, raw materials, murang paggawa, no? At bagsakan ng kanilang produkto. Meaning, kung may nagawa yung Germany, let's say Mercedes-Benz, mauobliga dahil kolonya niya. Example, kung nanalo man yung Amerika, kung nanalo man yung Germany, magiging kolonya niya yung Amerika at yung mga kanyang mga produkto gaya ng Mercedes-Benz ay kanyang ibebenta sa mga Amerikano. No? Kung ganun ang itsura ng isang imperialist war. No? Hindi siya laban, hindi gaya ng gusto palabasin ng Hollywood o ng mga historians na labanan ito ng kabutihan at kasamaan. No? Ito ay imperialist war, gera ng pagkontrol sa pandaigdigang kalakal, no? Yung buong world trade, ang tawagin. No? Sige po. So naglinaw si Lenin doon, no? So, mga imperialist na mga bansa. Therefore, pag mga imperialist ng mga bansa, yung mga ruling class ng mga bansang yun, sila yung gusto makipaggera sa isa't isa para makontrol nila yung mga bansang sasaklawin o sasakupin nila. No? So, hindi siya gera ng, let's say, kung sumali man yung Alemanya, yung Germany, hindi siya gera ng manggagawang Aleman versus manggagawang Amerikano. No? Gera siya ng kapitalistang Aleman laban sa kapitalistang Amerikano. So immediately may class, no? Kitang-kita agad yung pagkakaiba ng interes at layunin, anong gustong tunguhin ng kapitalistang Aleman versus ng manggagawang Aleman. No? Magkaiba ang kanilang interes. No? Hindi nais ng manggagawang Aleman na sakupin ng buong daigdig. Wala siyang, hindi niya iisipin yun. No? Wala sa kanyang interes yun. No? So tanging yung mga kapitalistang Aleman, kapitalistang Amerikano, kapitalistang UK at Pranses, no? sila yung naghahangad ng pagsaklaw sa buong daigdig. No? Gusto nila sakupin yung buong daigdig para sa kanilang mga produkto, mga kalakal, no? Para sa buong pamamayagpag ng kapitalismo sa buong daigdig.
Okay, sige, start po tayo. Okay, so before natin i-tackle yung imperialism, i-tackle muna natin yung capitalism. Nabanggit ko na nga kanina, ito yung pagbenta, pagbili, no? At pagsasamantala ng mga tao, ng sangkatauhan para lang sa tubo, no? So i-discuss dito yung dalawang motibong kung bakit namamayagpag at nagpapatuloy na umuunlad, pinauunlad consciously, no? Pinauunlad ng mga kapitalista ang sistemang umiiral, no? Next slide. Ayan po, no? Sa kapitalismo, natural po sa kanya ang accumulation of capital. Ibig sabihin, kapag kumita siya, kapag nagnegosyo ka, walang ibang dahilan kundi kumita, no? Kundi tumubo. So yung tubo na yun, may bahagi doon, a big chunk of that ay mapupunta ulit dun sa production ng produkto para lumaki yung negosyo, no? Hindi puro pasarap buhay, no? Kapag tumubo ay magwawaldas na sila. Hindi po ganoon ang mga kapitalista. Mga kapitalista, ang malaking chunk ng kanilang kinikita ay papasok ulit sa forma ng kapital dun sa negosyo nila. So, kaya ang tawag ay accumulation of capital, no? Naghahangad siya ng mas malaking tubo para lumaki palalo yung kanyang negosyo, no? Nandito ba si kasamang Krisha? Si kasamang Krisha ang magandang example. Nandito ba siya? Wala. Sayang, wala siya. Anyway, so si kasamang Krisha nagsimula sa ensaymada ba? So ba siya nagsimula? Crinkles ata, crinkles, no? So nagsimula siya sa crinkles. Ngayon ay ang dami niya, may mga red velvet cake na siya, di ba? So ang dami niya ng paninda, no? Yun yung best example. So ang pangunahing motive ng kanyang pagbubukas ng bake shop, pag-deliver ng mga baked goods ay walang iba kundi tubo. Hindi ordinaryong tubo, kundi papataas, no? Papataas na tubo. Lagi siyang naghahangad ng mas mataas na tubo, mas mataas na tantos ng tubo, no? Yung rate of profit. Ayan. Sige. So, yan ang first nature ng capital. Ang pangalawa ay, next slide, competition, no? So, nasa kaibuturan ng kapitalismo yung kanyang karakteristik ng kompetisyon, no? Nagtutunggali ang mga individual na negosyo para kung sino yung mamamayagpag, sino yung may mas magandang produkto, sino yung mas maganda ang presyo, no? Mas value for money, mas binibigyan halaga yung value for money para siya yung mamayagpag o mag-dominate ng merkado, no? So, yung competition natural sa capitalism, no? Problem is hindi lang naman yung individual na yung mga individual na negosyo na nagko-compete, let's say Coke at saka Pepsi, no? Magkaribal yung dalawang yan. Problem with their competition is that hindi nila pwedeng tipirin yung kanilang yung quality ng kanilang produkto. Hindi nila pwedeng tipirin yung asukal, yung tubig, yung packaging, no? Hindi nila pwedeng tipirin lahat yun. So, pwede lang nilang tipirin, mga kapitalista, ay yung sahod ng manggagawa, no? Yun lang ang pwede nilang tipirin. So, if they compete for a bigger market, sa lower prices, no? Ang ibig sabihin lang nun ay grabe yung pagsasamantalang ginagawa nila sa mga manggagawa nila, no? So the bigger the company, no? Lagi kong nakakausap yung mga masa, laging sinasabi na gusto nila magtrabaho sa ganitong kumpanya, yung mga sikat, no? Kilala, no? Dahil tingin nila mas ma-advance nila yung career nila if they work, let's say, sa kumpanyang kilala, no? Let's say kung BPO yan, Teleperformance example, kung pagkain yan, San Miguel Corporation, gusto nila yung mga ganong kumpanya, yung mga sikat, ABS-CBN, Globe Telecom, PLDT, yun yung mga sikat. Pero real thing is, yung kung gaano man kasikat yung kumpanya, it's because o gaano man kalaki yung kumpanya, gaano siya kayaman,
It's because grabe yung kanyang pagsasamantala. No? Yan real talk lang sa kapitalismo. No? The more siya nagsasamantala, kaya nga mas malaki yung kanyang tubo eh. Kasi yung kanyang tubo ay nagmumula hindi dun sa pinatong niya dun sa negosyo niya, dun sa pinatong niya sa produkto niya, no? Retail, hindi po dun. Ang pagsasamantala ay nagmumula dun sa pagtitipid niya dun sa labor cost niya para gawin yung kanyang produkto, no? Anong mga paraan ng pagtitipid sa labor cost? Pwede niyang gawing contractual ang mga manggagawa, no? Kasi pag contractual, walang regular na sahod, walang regular na benepisyo, walang 13th month pay, no? etc. etc. So ang laki ng natitipid ng mga kapitalista, no? Imagine niyo, in the first 6 months magtatrabaho, before Christmas tatanggalin. So ilang 13th month yung natipid niya, no? Nagtanggal siya 100 manggagawa na ang regular pay 15,000. So, 'di ba? Ang laki ng natipid niyang pera. Na pamparaan, tanggalin niya ng union, no? Lusawin niya yung union na nakatayo, 'di ba? So, walang vehicle yung mga manggagawa, yung mga empleyado para mag-pursue ng mas mataas na sahod at benepisyo dahil wala siyang union, no? Yan. Ano pang mga paraan para magtipid? Yung usual na ginagawa nila, no? Pag walang union, wala yung mga benepisyo na, let's say, yung mga retirement pay, separation pay, no? Walang mga ganun. Hindi ka nila tuturuan ng ganun. No? Bagkus, i-maintain ka nilang mangmang sa yung mga karapatan. No? So, yan. So, that is how companies compete under the present system. Sige, next slide po. Yan. So, ayon sa mga mesaya ng kapitalismo, no? Ang mabuting balita ay dulot ng accumulation at competition, no? Na ang kapitalismo daw ay isang eternal, panghabang buhay na sistema. Actually, may nag-claim pa nga na it is the perfect system, no? Sobrang logical, sobrang sensible niya, sobrang perfect niya na panghabang buhay na siya, no? Yun daw yung magdudulot ng mataas na middle income na populasyon, no? Maraming middle class, no? Ang tanging gawin na lang daw ay magsipag, magtiyaga, graduate ng kolehiyo, etc. etc. Pero yung sistema ng kapitalismo for the past hundreds of years na umiiral siya has brought about only massive poverty, no? Impoverished, mas malaking bilang ng populasyon habang iilan lang yung nakakatamasa ng mga pribilehiyo sa lipunan, no? Even those mga karapatan na natin, no, para magbabuhay ng desente ay napagkakaitan sa ilalim ng kapitalismo, no? So inabot na ng lipunan yung sobrang pag-unlad ng siyensya, ng teknolohiya, no, lahat yan ay pinagtutubuan ng mga kapitalista, no, habang mas malaking bilang yung walang access, no? Walang kaparis ang panlipunang produksyon, no? Social division of labor, no? Sabihin, grabe na yung productivity ng buong mundo at may kanya-kanya na tayong role, no? Para sa kapitalismo, ito, ganito, itong role niyan, ito high school graduate, ito gagawin niyan, ito may degree, ito gagawin niyan, example, no? So sobrang aral na nila yung labor market. Alam na nila kung paano yung i-maximize para sa mas matinding profits ng mga kumpanya. Okay. Sige, next slide. Ayan. Problem is, no, yung tagal ng, yung pag-unlad ng kapitalismo throughout the years has led to massive na crisis ng overproduction. Overproduction meaning, like I said kanina,
ang tubo ng mga kapitalista ay hindi nagmumula sa simpleng patong, no? Hindi, dahil let's say ang cost ng iyong produkto, let's say example natin yung crinkles ni Krisha, let's say ang benta niya doon ay 20 pesos. Hindi niya yan papatungan, hindi niya gagawin 21 pesos at may tubo siyang piso, no? Wala doon sa 21 pesos yung tubo niya, no? Ang tubo ng mga kapitalista ay nasa mismong buong proseso ng production ng crinkles, no? So, when we say na may crisis of overproduction, ibig sabihin gawa ng gawa yung mga kapitalista, yung mga kumpanya, gawa ng mga produkto na hindi naman kailangan o hindi naman hindi necessary na kailanganin ng tao, no? So, dahil nasa production process yung tubo, gawa lang sila ng gawa. It does not matter if the product sells or not, no? Dahil sa production process pa lang, no, ay nakatubo na sila. Bonus na lang yun kung naging real na lang yung profit kapag nabenta na nila. Pero their profits primarily come from the production process. So, ang daming gawa, no? One example is pumunta kayo ng Divisoria ngayon. Pumunta kayo ng mall. Ang dami-daming produkto mula t-shirt hanggang sa pagkain, hanggang sa cellphone at kung ano-ano pang mga bagay-bagay, no? Na nasa loob ng mga mall ngayon nang wala naman bumibili. Kahit i-sale pa nila yan, toneladang mga damit, mga computers, mga cellphones, mga bags, etc., mga pagkain ang nakastock sa mga mall, sa mga groceries, sa mga bodega nila, no? Massive ang production process. Napakadali nang gumawa ngayon dahil sa machines, sa automation. But still, ay walang bumibili, no? So, inabot na yun. So, nagsabihin kapag sobra-sobrang kalakal, ang ibig sabihin ng sobra-sobrang kalakal, 2 points. One is that ginagamit mo, dinideplete mo yung natural resources na binibigay ng earth, no, ng mundo para lang makagawa ng produkto. 2 is that sinasagad mo yung labor power ng mga manggagawa, no? By producing more ay lumalaki din yung exploitation o tumitindi rin yung exploitation at lumalaki yung profits ng mga kapitalista, no? Sa economics of scale, 'di ba? Habang mas matindi yung nagagawa mo, mas nabababa mo yung iyong costing dahil mas malawak, mas marami ka nang nagagawa sa mas maikling oras, no? I'll give you an example. Let's say Jollibee, no? Yung Jollibee, yung frying pan niya ng mga buns niya, no? Kaya niya magluto siguro sabay-sabay 50 na burger, no? Kaya niya magprito ng 50 burgers doon sa isang frying pan. So, imagine if Jollibee can invent a bigger frying pan that can cook 100 burgers or even 200 burgers at the same period of time, no? Kasi mas malaki na yung lutuan niya, mas marami na siyang magagawa in 1 hour. Pero yung sahod ng manggagawa ay napako pa rin doon sa presyong yon. Mas maraming nagawa si manggagawa dahil mas marami siya naluto, pero yung sahod niya ganun pa rin. So, like I said kanina, sobrang produkto dahil sa pagsasagad doon sa lakas paggawa ng manggagawa, no? Kaya sobra rin yung kanilang kapital, no? Ang daming mga pabrika, ang daming mga produkto, ang daming mga kalakal, no? Lahat yun hindi naman necessary, no? Hindi naman nako-consume ng tao, no? So, ulitin ko, depleted on natural resources, tapos ina-exploit pa si labor. Yan. So, lahat ng yan dahil gawa ng gawa yung mga kapitalista, yung mga individual na mga kumpanya, may sariling production plan yung mga yan. Let's say Coke. Natural yan, may production plan. Meaning, siguro iniisip nila kailangan makagawa ng 1 million na mismo bottles kada araw. Yung Pepsi ganun din.
may sarili siyang production plan, no? Pero hindi nila pinaplano yung para sa buong mundo. Meron lang silang individual na mga plano ng production. Pero hindi nila kinakalculate. Ano, magkailan ba talaga? Ilang coke mismo lang ba ang kaya i-consume ng market? Ilang coke mismo lang ba ang kayang magawa given na depleted na ang natural, ang freshwater sources natin? Diba? So wala silang ganun, wala silang pakialam doon. No? Para sa kanila, gawa lang ng gawa para mabenta. So, dahil sa sobrang production nila, sobra-sobra, no? Beyond consumption ng tao, ang tawag na natin dito ay anarchy of production. No? Walang plano. Kanya-kanyang gawa. No? Tapos kanya-kanyang compete na lang sa market. Kasi hodang hindi mabenta, sa kapitalismo, simple lang yan. Lugi ka. Hindi mo nabenta yung produkto mo. Diba? Mahina ang pagmamarket mo ng iyong produkto. Pero the point is, sa pagsamantala na si labor, no, naubos mo pa yung resources na binibigay ng nature. Sige, next slide. Ito yung binabanggit ko kanina. Na bawat kapitalista ay may kanya-kanyang plano ng paglikha na kalakal batay sa kanyang target, sa kanyang industriya. No? Pero yung kabuuan, no, yung kabuuang industriya ng soft drinks, ay wala silang pagtataya kung ilan lang talaga ang kapasidad, no, na kayang inumin ng tao. No? Wala silang pakialam kung puro diabetic na lahat ng tao or wala ng freshwater resources. Ang para lang sa kanila, kailangan nilang gumawa, i-flood yung market para mapamura nila yung produkto nila. No? So, ganun ang ginagawa ng mga kapitalistang korporasyon. Next slide. Magtanong lang po kayo, no, kung meron kayong dinitindihan or gusto nyo ipaulit. Sige. So, tayo ngayon, sa period ng modernong kapitalismo, sa period ng automation, robotics, no, artificial intelligence, no, at I assume in the next 10 years ay baka mag-triple pa ang productivity ng kapitalismo, umaabot na tayo sa yugto ng crisis ng overproduction. Next slide. Yan. Ito ngayon yung resulta ng hindi planadong ekonomiya. Pumili ka ng mga produkto na hindi naman kailangan ng tao. No? Ang matindi pa rito, na pagsasamantalaan si manggagawa, no, gawa si manggagawa habang napupunta lamang sa bulsa ng kapitalista yung malaking tubo. Hindi nagre-reflect, no? Hindi nagiging social, no? Sama-samang nagtatrabaho mga manggagawa, pero individualized yung pagkuha ng tubo, no? So, yan yung nangyayari under capitalism, no? Inaangkin ng ilan yung tubo, yung pribileyo, yung sarap buhay, no? Habang mas marami yung gumagawa, no? So, sobrang socialized na nga ng productivity ng buong lipunan, hindi na lang yan sa isang factory, no? For example, let's say, ito, kaka ng Marlboro, no? Yung tobacco ay galing sa ibang bansa, yung karton ay galing sa ibang bansa, yung plastic, yung stamp, at yung foil sa loob ng kaka ng sigarilyo, lahat yun ay galing sa iba't ibang bansa. So, you can only imagine na sobrang global na talaga yung productivity, yung buong production process ng paglikha ng isang kaha ng sigarilyo. So, hindi na lang isang tao ang napagsasamantalahan o 10 o whatever na napagsasamantalahan ng Marlboro o ng Philip Morris, no? Kundi isang global scale na yung kanyang pagsasamantala, no? So, ang krisis ng sobrang produksyon, ang kalagayan na nagtutulak sa sistema
para siya ay gumalaw sa anumang paraan para panatilihin ang kanyang mapagsamantalang sistema ng lipunan. Meaning, alam din ng mga kapitalista na nasa yugto na talaga ng krisis. No? Kasi namumblema sila dun sa merong tendency lagi yung capitalism, no? Yung declining rate of profit. No? Siyempre gusto nila tumaas yung profit. Lagi pataas ng pataas ng pataas. Pero at the back of their heads, alam nila, no? One miss you die, one wrong calculation, and yung pagbulusok ng kapitalismo pababa, any minute it could happen, no? Depende sa gaano ka fragile yung market, no? So, ang tendency ng mga kapitalista, dahil alam nila na threatened sila palagi na mag-crash yung kanilang sistema, no? Lagi silang gumagawa ng paraan, no, to reinvent themselves, no, to make sure na mapanatili yung kapangyarihan sa kanila. Masaya na sinabi ni kasamang Ferdinand, no? Pero kung may overproduction, ibig sabihin ay higit pa sa pangangailangan yung meron na, halimbawa pagkain. Bakit problema yung mga sobra-sobrang resources? Bakit problema yung may sobra-sobrang resources? Pwede mo yung paliwanag ito, Class Perdi. For example, edi maraming pagkain sa warehouses, no? Bakit siya problema na sobra-sobra yung meron? Okay. True, no? True. Dapat sign ng development yung maraming resources, no? Kung maraming stock na pagkain, damit o technology, no? Nandyan lang sa mga bodega. The problem is, hindi siya mabebenta o walang access yung mamamayan. No? Walang pambili. Hindi balansyado yung paglikha at saka yung kapasidad ng mamamayan na i-purchase yung kanyang mga ginawa. No? Kaya may problema siya ng social justice. No? Hindi lang siya economic exploitation sa manggagawa, kung hindi, may problema rin sa social justice dahil wala naman access ang mamamayan. Nung nakastore lang siya sa mga bodega, binabantayan ng mga gwardiya at CCTV, nung wala naman makain yung mamamayan dahil wala naman silang purchasing power. Wala silang hanap buhay. Diba? Kung may hanap buhay man, hindi sufficient para ma-access lahat ng kanyang basic na pangangailangan. Hindi lang siya magiging problema kung lahat ay may access. No? Walang problema na mag-store ng maraming gamit kung lahat ay may access dito. Kung hindi siya pagtutubuan. So, yun. So, yun nga. So, dahil conscious sa mga kapitalista dun sa kanilang inaabot na krisis, no, consciously gumagawa rin sila ng paraan para mapanatili yung kapitalismo bilang pang-ekonomiko, pang-political sistema sa buong daigdig. Sige, next slide. Yan. So, yung sinaunang kapitalismo, sige, next slide. Ayan, di ba? Ay, yung kompetisyon, no? Yung malayang kompetisyon, pagalingan ng paggawa para kung ano yung best na produkto na nandyan sa merkado, yun yung bibilihin ng mamamayan. No? Sa ganyan nagsimula yung kapitalismo, no? Yung kanyang maagang yugto. No? Malayang kompetisyon ng mga individual na unit ng kapital. No? So, lahat ay nagpapagalingan, pagandahan ng produkto. No? Yan yung sinaunang kapitalism. Yun yung promise ng capitalism to start. Pero eventually, it led to, next slide, into a global order na kung saan systematic niya ng one, tinatalo niya syempre yung mga maliliit, no? Kinakain na niya yung mga maliliit dahil walang sufficient capital.
So, kung sino lang yung tumubo, nag-accumulate ng maraming kapital, makokontrol niya ng merkado. So, tumumo na yung free competition into monopoly capital. No? Kontrolado niya na yung buong daigdig. Kontrolado niya na yung buong merkado. So, kahit ikaw, meron ka mas magandang produkto, daig mo pa yung nasa market ngayon, pero kung wala kang kapital, walang bibili ng iyong patent, no? Sinong gagawa ng ideya mo? Hindi ma-actualize yung ideya mo para matalo mo yung dominant yan sa merkado. No? So, nasa yugto na tayo ng monopoly capitalism na there are certain industries, certain companies na dominant na sa buong mundo. Hindi lang dominant, kundi hindi lang simpleng kinontrol na nila yung market o yung presyo. Kung hindi, sila na lang talaga. No? Sila na lang talaga yung gumagawa. Kung meron man maliliit na nagtatangka, never sila madidislodge doon. No? Sila talaga yung number one at kaisa-isang gumagawa na lang. So, yung promise ng free competition has ended. Hindi na ito pagalingan ng produkto. Hindi na ito simpleng pababaan ng presyo para maging mas competitive sa market. Kung hindi ito ay pag-control sa buong merkado. Of course, there are other examples. No? For example, Metro Manila, di ba? Hindi ka pwedeng magreklamo sa Meralco na mataas siya maningil. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng lumipat. Wala kang lilipatan. No? Kontrolado ng Meralco ang distribution ng kuryente sa Metro Manila, Cavite, Laguna at saka Bulacan. No? So wala kang lilipatan. No? That's an example na hindi na kailangan galingan ng Meralco yung kanyang serbisyo. No? Hindi niya na kailangan ng malinis na kuryente. No? Wala na siyang ibang hinahangad dahil monopolyado na niya yung supply ng kuryente dun sa mga lugar na nabanggit ko kanina. Walang ibang pwede mag-compete dun. No? The only way to defeat Meralco right now is lahat tayo yung mga rooftops natin may solar panel. At taong bayan mismo ang producer. No? Ikaw, ako ay producer. Kanya-kanya tayong produce para sa kanya-kanya nating bahay. That is why yung Meralco ay patuloy ang paghadlang sa renewable energy o sa solar panels. Okay, next slide. So, inabot na ng kapitalismo. Sabi ko nga, monopolyo kapital lang siya, ay nasa yugto na tayo ng imperialismo. Sabi ni Lenin yan, mga 1919 yata sinulat to. So, as early as 1919, 1918, ay ang mundo, ang kapitalism, ay umabot na dun sa kanyang huling yugto, which is imperialism. Next slide. Ayan. So, imperialism ang pinakamataas na yugto ng kapital. No? Ito ay yugto ng monopolyo. Ang pananakop ng kapitalismo sa ekonomiya, panghihimasok sa politika, sa pandaigdigang saklaw sa pamamagitan ng dahas at panlilinlang. No? So, yan yung mga pamamaraan niya. But there's another one, yung debt, no? Yung utang. No? So, dahas, meaning violence, no? Panggigera, no? Pambubuli ng Amerika. For example, Amerika, pambubuli niya sa mga maliit na bansa para sumunod sa kanya. No? Panlilinlang, no? Panloloko. No? Bahagi dyan yung debt trap. No? Yung ibabaon ka sa utang. Kasi sabihin nila ay kailangan mo itong ganito, kailangan mo itong ganitong super highway, ganitong tulay, ganitong infrastructure, ganitong ospital, eskwelahan, etc. etc. Habang ginagawa mo yung mga infrastructure na yun, napapasunod kanila dun sa gusto nilang agenda. Para lalo pag umunlad yung kapitalismo at mag-penetrate pa dun sa social life ng taong bayan yung kapitalismo. For example, I'll give you an example. 20 years ago, when you say prepaid, Globat Smart lang yan. Ngayon, we have prepaid kuryente, prepaid tubig, no? Everything is prepaid already. So, imagine mo yung paano yung
Siyempre, mas okay yung prepaid para sa mga kapitalista kasi hindi mo pa nakokonsumo, nabayaran mo na. Diba? So, umunlad yung prepaid na yun at ginamit na sa lahat ng commodities para igarantiya yung tubo ng mga kapitalista, ng mga korporasyon. That's one example. Anyway, sige, next slide please. Ayan, sige. Next slide. Ito na yung mga features ng imperialism. Okay. Ito yung gagamitin. Itong 5 principles na to, 5 features. Ito po yung panukat kung ang isang bansa ay isang imperialistang bansa. This is how we're gonna measure them. No? Number 1 is monopoly. No? Pag-control sa isang linya ng industriya o ang pagmamay-ari ng isang korporasyon sa maraming kumpanya sa iba't ibang linya ng industriya. So there are 2 types of monopoly. One is controlling the entire industry. The other one naman is a corporation na multiple industries yung kanyang pinapasok o sinasaklawan ng kanyang negosyo. Example, next slide. Ayan. This is number 1, no? Isang industriya na sinasaklaw ng isang kumpanya, no? Ayan. So McDonald's, mga ilang bansa na lang to. Yung mga bansang walang McDonald's. Probably less than 50, less than 30 na lang itong mga bansang ito na wala pang McDonald's. So imagine niyo yung global scale yung talaga yung operations ng McDonald's, no? Another good example is Nestle, no? Last 2 years ago, wala na pong bansa sa buong mundo na walang Nescafe, no? Yung last bastion ng yung huling bansa na hindi pa nagne-Nescafe ay hindi pumapasok ang Nescafe ay Myanmar, ay napasok na po 2 years ago. So, yung libo-libong taon ng pagtsatsaa ng mga mamamayan ng Myanmar ay natigil na nung na-penetrate ng Nescafe yung Myanmar. So, they had lahat ng klase ng panlilinlang, pagpopromo, mga pangako, no? Panunuhol sa gobyerno ng ginawa ng Nestle para lumanding yung Nescafe sa Myanmar. No? So, buong mundo ay Nestle na. Nestle World. Okay. Sige, next slide. Okay, here's the second example ng isang kumpanya na multiple yung industry pinapasok niya. Okay. So, 30 years ago, when you say GE, dalawa lang yan. Electric fan o kaya refrigerator. Ngayon, GE is everywhere. So, yan na po yung kanyang lawak, saklaw ng kanyang operations. Iba't ibang industriya, iba't ibang kumpanya, at iba't kanyang value. Dapat ma-update na pala natin. Siguro nag-dip din to yung GE ngayong COVID. Pero I doubt it. Yeah. So in the next few years, malamang dadami palalo yung mga produkto, no, na o mga industriya na sinasaklawan ng GE. Okay, next slide. Okay, sa Pilipinas, yung JG Summit, ng Gokong Way Companies, ay example din ng monopolyo dahil masaklaw din yung range ng kanyang investments ng iba't ibang industriya. Dati, ang Gokong Way Corporation ay ang kanilang primary company ay URC, yung gumagawa ng Chippy, gumagawa ng C2, Cloud9, no? So, ngayon may malls, may real estate, no? May petrochem na sila, Cebu Pacific, etc. etc. So may bangko, most importantly, may bangko na siya ngayon. So ang silbi ng bangko niya ay 1, lagakan ng kanyang sobrang tinubo throughout the years at ipahiram sa kapwa niya negosyante, no, para pagtubukan niya rin yung kanyang kapwa negosyante. No?
mamaya best example yan. I-discuss natin later yan yung pagsasalib ng industrial capital at saka ng finance capital. Karena nandito rin yung SM, no? So, yan. Sobrang saklaw. May mga resorts na rin ng SM. No? Pati NU, binili na niya. APC. Okay, next slide. Yan. So, 2, ayan, financial oligarchy. No? Ang nagmamay-ari ng monopolyo ay siya rin nagmamay-ari ng malaking pribadong bangko. Ito ay ang pagsasanib ng industrial na kapital at saka ng pampinansyang kapital. So, sabi ko kanina, yung kanilang tubo, tinubo throughout the years, sa dami ng kanilang mga negosyo, ay nakalagak sa mga bangko na sila ang nagmamay-ari. So, nandun ang kanilang tubo at patuloy pa nila pinagtutubuan sa magitan ng pagpapahiram sa iba pang kapitalista. So, kung gaano karami ang bangko sa iyong lugar, ganyan karami mga negosyo ang meron din sa lugar na yun. Okay. So, yan. So, even sa Pilipinas, hindi ko man sinasabing imperialistang bansa na tayo, pero yung mga features ng imperialism ay nagpapahiwatig na o makikita na sa Pilipinas. Next slide. So, yung ADB, isang development bank na pag-aari na initiative ng mga Hapon noong 1960s, inayo para paglagakan ng kanilang sobra-sobrang tubo at gamitin sa expansion ng mga Japanese companies. So, isang public bank ang ADB. No? So, makikita mo din sa unang column, yung subscribed capital. No? So, yan yung percentage of total. So, namuhunan yung Japan, yung Amerika, etc. So, ito yung binabanggit ko kanina na nagpapautang sila for the sake of quote-unquote development. No? At pinagkakakitaan nila yung mga proyekto, no? Kung saan sila nag-i-invest. No? So, pinapahiram nila yan doon sa mga maliit na bansa, sa mga may hirap na bansa, para sa pag-unlad kuno ng kanilang ng mga bansang yan. Yeah. So, even if it's ADB, it does not mean it's purely Asian. No? Kasi yan yung sobra-sobrang kapital ng mga bansa, mga imperialista bansa. Kaya, sige, next slide. Ayan. Yung third feature ay yung pag-export ng capital at saka ng commodity. Ayan. Dahil sa paghahangad ng mas mataas sa tantos ng tubo o rate of profit, no? Ang nagtutulak para mag-outsource ng cheap labor at raw materials mula sa ibang bansa. Produksyon ng kalakal ay ginagawang globalisado. So, okay. So, yun na nga, yung labor market na ngayon ay globalized, no? So, meaning nagsosource na yung mga imperialistang bansa na mga manggagawa mula sa buong daigdig. Ganon din sa mga produkto, no? Globalized na yung pag-manufacture ng mga produkto. No? This one's pretty obvious. Kung yan sa Pilipinas ngayon, tingin ng mga imperialistang bansa, supplier na lang tayo ng cheap labor para sa buong daigdig. Yan na yung kahulugan ng senior high curriculum, no? Kung bakit nagkaroon ng senior high, sa kung bakit may free edu ang Pilipinas, no? Para mapabilis yung pag-export ng mga manggagawa, pag-provide ng mga cheap labor sa mga korporasyon sa buong daigdig. Next slide. Ayan. Sa paraan ng foreign direct investment, no? Ayon sa mga kapitalista, ito'y lumilikha ng trabaho. Ang ekonomiya ng maliit na bansa ay bahagi ng global value chain at nagiging export-oriented, import-dependent. No? So,
sa mga bansang gaya ng Pilipinas na hindi naman kayang maghangad, hindi naman kayang mag-compete sa mga produktong gawa ng mga malalaking bansa, ganun na lang tayo, no? Nagpro-provide na lang tayo ng manggagawa ng cheap labor, ng space para sa kanilang production process, ng mga hilaw na materyales, no? So, maraming global products na dito ginagawa sa Pilipinas, no? So, at bahagi lang siya ng buong value chain, no? ng kapitalistang sistema. Ang isa pang forma ng export of capital, syempre, ay yung portfolio capital. Ito na yung financial markets, no? Stock exchange, currency, etc. etc. Maraming forma ng finance capital, ng portfolio capital. No? Basically, parang isang malaking casino yan. Kung gusto mong maglaro sa Philippine Stock Exchange or gusto mong lumipat sa ibang stock exchange sa buong mundo, no? Parang isang malaking casino lang yun. Kung saan nag-quote-unquote invest ang mga kapitalista. No? So, inaalis nila yung kapital mula sa pinagmulan nilang bansa, no? At linalagak sa iba pang casino, no? Ibang korporasyon, ibang investment scheme. Okay, next slide. Yung ika-4 ay yung division at division ng mundo. No? So, nagkakaroon ng kampihan yung mga malalaking kapitalistang bansa o nagkakaunawaan sila kung paano nila hahatiin yung mundo. So, for example, kung US tayo, no? US ang primary na imperialistang bansa sa Pilipinas, nasasaklaw tayo ng mga tratado, mga economic treaties, na kung saan obligado tayong tanggapin, quote-unquote, yung mga produktong gawa sa bansa nila dahil meron tayong tratado sa kanila. No? Ganun din naman sa Japan at iba pang imperialistang bansa. No? May mga treaties din tayo sa mga bansang yan. No? So, pino-fortify ng mga imperialistang bansa yung pakikipagrelasyon nila sa atin using economic treaties. No? Pinaka-latest, yung TPP hindi yung Trans-Pacific TPP. I'm not sure kung ano yung pangalan. Basta, yun hindi nag-fail yun, no? Project ni Obama yun eh. Pero ganun pa man, intact pa rin yung mga iba pang treaties na member yung Pilipinas, no? Example, yung APEC, yung Asia Pacific Economic Cooperation, yung World Trade Organization, no? So lahat yung ay sinasaklaw tayo, no? So may rules yung mga imperialistang bansa na kung saan bahagi tayo ng kanilang pinukuha, ng kanilang hilaw na materyales, ng kanilang cheap labor, pati bagsakan din ng kanilang yaring produkto ng mga finished products. Sige, next slide. Next slide. So yan, yung example ko kanina. No? So, meron tinatakda ng mga imperialistang bansa na kung ano yung rules of the game sa usapin ng pangangalakal ng mga produkto, ng mga manggagawa. No? So, gumagawa sila ng mga ganyang setup. No? Para may rules sila. Alin ang pwede mong ibenta sa labas, alin yung hindi. Alin yung obligado mong tangkilikin. Anong multa kapag sinuway mo sila? Yun ang mga itsura niya. Ang magandang example. First, bigay ka ng example ng produktong ibinabagsak sa atin. For example, ayun, has left the meeting. Anyway, for example, pantalon, no?
Sige, napakasimpleng item, pantalon, no? Yes, siguro binabagsak ng guest yung kanilang mga pantalon, yaring produkto dito sa Pilipinas, tinatangkilik ng mga Pilipino. No? Pero it does not also mean na yung mga pantalon na yari ng Pilipino mabebenta sa ibang bansa. No? Hindi equal na economic treaties yan. No? Hindi equal dahil mas marami silang kapital, mas marami silang finished products o production nila mataas, kaya nilang i-cheapen yung kanilang produkto na gawing abot kaya ng mga Pilipino. Pero for us, for the Filipino companies to bring locally made na jeans sa Amerika, malamang ang mahal nun. Kasi hindi pa natin kayang mag-mass produce ng ganun karami. Diba? So, essentially, ang itsura niyan, yung hindi yan pantay na competition. No? Hindi yan fair competition between US products at saka Filipino products. Definitely, madi-defeat tayo ng US products dahil mas kaya nila mag-produce ng mas marami, no, para gawing mas mura. So we could not compete dun sa ganyang larangan. Okay. So yan yung division nila, no? So may ASEAN, may EU, may Asia Pacific, and NAFTA. There are others pa. Actually, buong mundo yan. Kung sino yung colonial master noong 19th century, halos sila pa rin yung nagdidiktik ng ekonomiya dun sa bansang yun. Iilan lang yung naka-break away dun sa colonial master nila. So kung tayo, say Philippines, hanggang ngayon nakasandig pa rin tayo sa economic policies na ginagawa sa Amerika. Nang walang pagkonsulta, pag alam kung okay ba sa atin yung mga tratado na yan. Sige, next slide. Ayan. So, same, no? So, yan, yung Estados Unidos, meron TPP, Trans-Pacific Partnership. Ito yung pangontra niya, no, doon sa RCEP ng China, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, no, na pinaghahati-hatian nila yung mga bansa na kung sino yung kaalyado mo. So, syempre, may mga, kung Amerika tatanungin mo, may mga benepisyo, may mga advantages, disadvantages din yan. No? May iba-iba silang sinesell. No? So ngayon, for example, yung pinaka-controversial dyan, just recently, is yung pag-alis ng UK sa European Union. So that would spell problems para sa UK citizens na gustong mag-access ng mga vaccines panlaban sa COVID. Dahil may pinoprotektahan o merong mga kasunduan sa loob ng European Union regarding sa access ng mga gamot, ng mga pharmaceuticals. No? So, from what I got sa news kagabi, problematic yung UK kasi by January 1 ay officially aalis na sa EU. No? Siyempre, nung nag-decide naman sila na umalis ng EU, wala pa naman COVID nun. So, malamang magkakagulo talaga, kakagulo at maapektuhan definitely yung market. No? Maliit lang naman ang populasyon ng UK, pero may weight siya dun sa buong yung global na ekonomiya. No? So, let's wait and see kung paano magrarambulan ng mga kapitalista dahil sa pag-alis ng UK sa EU just because of yung COVID problems nila ngayon. Anyway, next slide. Ayan. Yung ikalimang feature ng imperialismo is yung panggegera, no? Regional wars and political intervention for economic domination. No? Para sa mga kapitalista, ang gera, like all human activity, ay maaari nilang pagtubuan. Maaaring pagkakitaan. No? One, yung mismong posturing na pupunta sa gera ay nagpapataas na agad ng confidence ng mga kapitalistang naka-invest sa mga war material, no?
Hindi lang sa armas, no? Pati sa pagkain, sa botas, sa parachute, sa helicopter, no? Siyempre, much more sa mga armas, no? So in-spur niya yung economic activity na yun. So kumikita na agad yung mga kapitalista. Ibang bagay pa ngayon, no, gaya ng karanasan ng US, nung sinakop niya yung Iraq, pinaghuhut niya lahat ng langis ng Iraq. No? Nagkaroon siya ng supplier ngayon ng murang langis. No? Hindi lang ata mura. Kung hindi, cheap. Free. No? Free oil. Dahil yung mga, after umalis ng US troops sa Iraq, ang sumunod ay yung mga oil companies na puro Texas-based. So sila ngayon yung naguhukay ngayon doon. So yung profits na dapat kinikita ng gobyerno ng Iraq ay napupunta sa mga multinational oil and gas companies na based sa Texas. Salamat kay George W. Bush. Yeah. So yung gera is yung war intervention ng mga imperialistang bansa is one way para lumabas sila sa crisis. No? Makalabas sila sa crisis. No? Just to create yung quote-unquote fake na what they call this, mag-spur ba ng development, no? Masabing merong activity, no? Ultimong deployment of troops pa lang, napakagastos nun. So, pinipeke nila yung necessity na yun, no? Pinalalabas nila ng necessary ang panggigera para mag-spur ng economic activity. At the same time, hindi lang sa matalo ng US o US man, no? Matalo niya yung kanyang kalaban, kung hindi, para buhayin yung mga imperialistang mga monopolyo kapital ng mga korporasyon, no? Mga kumpanya. So, at the present crisis right now with COVID, hindi ako magugulat kung nandun lagi yung war option ng mga bansa para iahon yung kanilang ekonomiya. Mag-iimbento sila ng katunggaling bansa nila, sabihin nila terorista yun or whatever, komunista or axis of evil or whatever, para lang makalabas sila doon sa crisis. So for as long as there are regional wars, it only means na in crisis ang capitalism. Yung political intervention for economic domination, ayan, matagal na yan. Yung Pilipinas lang since magsaysay. Actually, since Osmeña, di ba, tuloy-tuloy yung pakikialam niya sa political landscape. Mula martial law, kay Cory, even up to now, nakikialam ang mga imperialistang bansa kung paano natin binubuo yung national policies natin. Ngayon, si Duterte, siyempre, may bumubulong na in-check sa tabi niya. Pero nandun pa rin yung US. Sinesecure yung kanyang interests sa bansa. Mas marami nga lang sa China ngayon. At ngayong termino ng Duterte. Okay. Next slide. Yeah. Okay. Just to show, kung gaano kalaking pera ang nalilikha ng mga bansang gumagawa ng mga armas, mga panggera. Kaya that much. 2015. So number 1 ay hindi ko na mabasa. I think that's Lockheed. I think Lockheed is number 1. So mga aeroplano ata yan. Mga aeroplano, mga F-16, F-18. Puro mga aeroplano. At saka mga laser systems. Okay, next slide. So this was a good example, just to show lang how much America is spending para sa military at saka sa non-military na budget nila. You would see mas malaki talaga ang linalaan niya sa military spending. Higit dun sa mga non-military, let's say health services, education, housing, napakalayo. So talagang primary niya talaga yung
kailangan ma-maintain niya yung ganyang status niya, no? Na superpower of the world, no? Super police, super bully. So, kailangan niya mag-spend ng that much public money. No? Next slide. Ganun talaga ang imperialista. So, here, spending naman din ata ito. Spending ng number of bases. Tama ba? Number of bases sa iba't ibang rehiyon. No? Number of US bases sa iba't ibang rehiyon. So, 1988, 794. So, pababa ng pababa. Siyempre, may Cold War kasi no. So, mini-maintain ng US yung kanyang presensya sa iba't ibang bansa, iba't ibang dako ng daigdig. One, para kontrahin ko no yung komunismo. Diba? So, number one, pakialamero siya. Next slide. So, okay. Dahil imperialism na nga tayo, may kakaibang pinasok na skema ang capitalism in the anong taon, 1989 ata ito, yung globalization, yung Washington Consensus. No? Ito yung kuno, yung paraan nila para makaimpaw sa crisis. No? So, ito yung pinapairal nilang neoliberal globalization. Yan. Explain natin. No? Next slide. Ayan. So, dahil sa after ng gera, sobrang masaya sila, no? Everybody happy, mga imperialistang bansa. Habang bumabangon yung mga tanal nilang bansa, biglang nagkaroon ng crisis noong 1970s dahil sa langis, no? Sa sobrang production, natapos na yung kanyang good old days. No? Hindi na makalagpas sa crisis yung Amerika. So, nung huling bahagi ng 80s, yun nga, tinayo na nila yung in-invento na nila yung globalization para sa world domination ng sistema ng kapital. Next slide. Sige. Next slide. Ayan. So, liberalization. Ito yung pag-control sa ekonomiya. Paglipat ng control, no? Mula sa publiko papuntang pribado. No? Yung pagkuha ng malaking parte ng tubo ng ekonomiya patungo sa iilang damuhan ng kapitalista. No? So, yung liberalization ay pagluwag ng mga merkado ng mga bansa para makapasok yung mga foreign investments o foreign commodities ng mga imported goods. Yan yung paraan nila, no? Hindi pagbibuwis, hindi bibuwisan, no? Kung maalala niyo, yung rice tarification law ay umaangkat ang Pilipinas ng mga bigas mula sa Thailand, Vietnam, etc. nang walang buwis. No? Hindi niya lang pinapatay yung lokal na magsasaka, kung hindi rin kumikita yung gobyerno. No? So, bahagi yan ng AOA, Agreement on Agriculture ng World Trade Organization, na kung saan miyembro ang Pilipinas. So, pumirma yung Pilipinas sa isang tratado na malulugi yung mga magsasakang Pilipino at hindi rin kikita yung gobyerno sa pamamagitan ng buwis. So, yan yung mga paraan para malayang makapasok ang iba't ibang kalakal mula sa iba't ibang bansa. Zero tariffs. Next slide. Privatization, no? Pagbebenta ng mga dating mga pagbebenta ng mga korporasyon, mga kumpanya, no? Na pag-aari dati ng gobyerno sa pribado para sabi nila nung nasa pampubliko pa, hawak pa ng publiko yung LRT, yung Meralco, etc. Yung Nawasa, sobrang corrupt daw at nababaon sa utang. So, nahihirapan yung gobyerno na ibalanse yung kanyang kaperahan dahil baon sa utang yung mga korporasyon na yan. So,
pinangako nila mas mapapabuti daw ang serbisyo kapag napunta sa pribado. Well, alam niyo naman ang sagot doon, no? So anyway, so lahat ng mga publicly owned mga korporasyon na sobrang vital sa atin, no? Dahil araw-araw natin silang kailangan, ay ibinebenta sa pribadong kumpanya para garantisado yung kanilang tubo, no? From transportation to hospitals, power plants, etc. Ultimong palengke, no? Ay binibigay na sa pribadong sektor. Hindi ako magugulat kung yung PNP, yan ang next move. Yung nasa likuran ng abolish the police, abolish the PNP, ang nasa likod niyan ay privatization ng Philippine Police. No? Kaya ingat kayo sa pananawagan nyo ng abolish the police dahil mas malaking problema kapag yan nasa pribadong kamay. Next slide. Ayan, so ito yung mga nawala. No? So, up to Cory's time, na benta lahat ng yan hanggang Ramos. No? So lahat yan ay dating mga pampubliko. No? Ngayon ay hawak na lahat yan ng pribadong mga korporasyon. So very mga vital strategic industries lahat yan. Sige, next slide. And yung deregulation naman ay pag-control ng pag-alis ng control ng gobyerno para hayaan na yung merkado na magtakda ng presyo ng kanyang kalakal. No? Example, edukasyon. No? Since 1982 ay hinahayaan ng gobyerno sa magitan ng Education Act of 1982, hinahayaan ng gobyerno ang mga pribadong kapitalista na magtakda ng presyo ng kanilang tuition. No? May free hand sila sa pagtatakda ng presyo nang walang price control, no? Kaya hindi pwedeng manawagan ng price control sa tuition fee, no? Dahil hangga't nandyan yung Education Act of 1982. Yan, ganyan din sa usapin ng langis, kuryente, no? Deregulated po lahat yan. Semento, pagkain, no? Hinahayaan na yung market na mag gamit yung supply and demand, no? Hinahayaan yung market na magtakda ng presyo. Pero ang weird, nitong Pasko lang, just 1 week ago, kung kailan mababa ang demand dahil wala nang pera pambili ng mga pagkain ng mga Pilipino dahil sa COVID, eh nagtaasan pa rin ng presyo, no? Ng mga ubas, ng hamon, no? Ng mga pagkain pampasko despite kawalan ng demand, no? Ito tumaas pa rin ng presyo. So, ang laking kalokohan. Mabuhay ang kapitalismo. Next slide. Ayan, siyempre, contractualization, di ba? So, bahagi ng kanilang paraan para paluwagin yung pagpasok ng mga negosyo, igarantiya ang tubo ng mga korporasyon ay i-circumvent yung batas na nagagarantiya ng regular na trabaho, sapat na sahod, sapat na benepisyo, no, para sa manggagawang Pilipino. So, yan yung labor flexibilization. Na ngayon ay ginagawang legal. No? Ginagawang legal sa pamamagitan ng regular ka pero sa agency. Dati naman wala namang agency. Kung may agency lang dati, mga kasambahay, hardinero, ganun lang yun. Ngayon agency, pangkalahatan na. So, hindi na uunlad yung buhay ng manggagawa dahil kada 6 na buwan, even less, ay palipat-lipat siya ng trabaho. Hindi rin siya nakaka-gain ng skill. Hindi rin siya natututo. Dahil hindi sufficient yung nakuha niyang training o yung paglagi niya sa isang kumpanya para matuto siya, para makapag-acquire ng skills at ng knowledge. No? So, palipat-lipat siya. So, mas gusto ng mga kapitalista na mag-train ng mga bago kaysa mag-regular ng mga empleyado. Yun ang itsura ngayon ng capitalist globalization. May kasanabi si kasamang RJ. Sadly, yung tuition increase approval sa DepEd, not sure on CHED. Only meant lang sa tuition but not
the miscellaneous internal issue daw yung miscellaneous. Akas hindi, no, yung buong EDAct of 1982 covers everything. Hindi siya inaprubahan, no? Yung quote-unquote approval, meron din naman yung CHED quote-unquote approval. Pero flimsy yun. Kasi nga merong batas na deregulated. Sinasabi-sabi lang nila yun. On paper, mumukha siyang nag-apply sila. Pero kung ano in-apply nila, yun din yung makukuha nila. So there's no such thing as deregulated tuition fee or even miscellaneous. High school yan, elementary, college, whatever. Increase lang. Sabi tuition increase lang, silent. Kalokohan yan, Kas. Pagsisinamaling yun. Hindi totoo yun. You can Google EDAct of 1982. Ang dami yan sa dami sources sa net. Yeah. So, yun yung centerpiece ng mga kapitalista edukador, yung EDAct of 1982. Sige, next slide. So, yan yung kalagayan ng manggagawang kontraktual, no? Schumart, 2011, diba? So, nag-shrink from 20,000, diba? Na regulars, ngayon 1 lang, maybe even less. PLDT definitely out na yan. Siguro mga 300 na lang yung PLDT since pumasok si Digong. Yung Jollibee, what they did, ginawa ng Jollibee ay yung mga riders nila ay outsourced na. So, tinanggal na nila. Wala rin pa rin regular. Ang regular rin nasa main office lang. Yung mga clerical jobs. Pero yung mga managers ng kada branch. So, ganun pa rin. So, even with Duterte, lalong na legitimize dahil nalipat lang yung burden hindi sa kapitalista, kundi dun sa manpower agency, which is another capitalist na going by the same money with the primary capitalist. Meaning, kung sino may-ari ng kumpanya, meron din siyang manpower agency. No? So, ibig sabihin, yung perang lumabas sa kabilang bulsa, sa kanang bulsa, papasok lang sa kaliwang bulsa. Hindi lang usapin ng maluwag, Kas. Hindi maluwag ang government sa tuition increases. Hindi siya usapin ng maluwag. Deregulated, meaning siya mismo, ipinagbabawal niya yung sarili niya na makialam. Hindi siya simpleng maluwag dahil mabait, lenient siya. Hindi. It's a policy. It's a state policy na hindi siya pwedeng makialam. At siya pa yung idedemanda ng kapitalista. Hindi ito usapin ng leniency, Kas. Sige, next slide. Okay, so for the past 30 years, since globalization, ay tumindi yung marginalization ng buong mundo habang iilan lang na nagmamay-ari ng kagamitan sa produksyon ng kapitalista ang umaangat, no? Umaangat sa buhay. So, yung mismong image ay nagpapakita niya, no? Kung anong itsura. So, in 2017, 8 billionaires own half of the world's wealth. No? So, grabing concentration. Grabing concentration of wealth. Grabing, hindi lang yan simple accumulation at productivity. Hindi, ano na yan, rumururok na yung kapitalismo. No? It's about to implode. No? Imagine mo kung sabay-sabay atakihin sa puso yung 8 yan. No? Kagulo siguro buong mundo. So, what you would see dun sa text is ang bilis. In 2 years, from 80 to 8, di ba? So, ang talas, sobrang sharp nung growth na yan, no? Which is really scary. No? Scary in a sense dahil maalog ekonomiya ng buong daigdig. Kasama tayo, we will suffer. At the same time, it also shows na tama yung theory of imperialism, tama ang Marxist economics, ang Marxist politics. Yun lang ibig sabihin nun. Na ang kapitalism ay unjust, ang kapitalism ay illogical,
ang capitalism ay incompatible to the human race. Next slide. Ayan. So, sa pag-andar ng imperialismo, sumasabay yung pag-andar ng reformismo. Meaning, sobrang tindi na ng kahirapan, sobrang sharp na ng contradictions ng capitalism. Meron pa rin mga ahente, yung mga imperialista, para pakalmahin or i-soften, no, yung resistance, defiance, no, at pagre-rebelde ng buong sangkatauhan laban sa kapitalism, no, na gumagawa sila ng paraan para hindi tayo umabot dun sa level ng isang gera mundial, no, para umabot sa gera mundial, no. So lagi nilang binebenta yung ideya ng reformism na pwede naman tayong umabante, pwede naman through peaceful means, pwede naman peaceful transition, pwede naman magpalit lang ng presidente, no? Pwede naman ganito, humanitarian ng mga batas, no? Social justice kuno, etc. etc. Pero wag daw nating questionin ang kapitalismo dahil it is the eternal system, no? So gumagana naman daw yung buwis na binabayad sa gobyerno, no? Lumalaki naman daw yung middle class, no? etc. etc. So lahat ng mga laman ng Facebook ay bullshit, no? Lahat ng mga kalokohan na yung ideya na yan, bullshit. Okay, next slide. Yeah. So hanggat ang buong daigdig ay pinaghaharian ng puring kapitalista at ng imperialista kapital, ang progreso ay hindi mauwi sa pagginhawa ng tao, kundi sa paglago ng pribadong yaman at pagdami ng mga mahihirap. Okay? So pa-sharp lang ng pa-sharp yung contradictions ng capitalism at saka ng social ng mga tao, no? Pahirap na pahirap yung tao, parami ang populasyon ng mundo at lalo pa tayong mahihirapan, no? Habang yung iilan lang ay nag-e-enjoy sa buhay nila, no? After COVID, after nitong pandemya to, mananatili pa rin naman yan, no? Sila pa rin yung may access sa mga gamot, sa vaccines, no? So lalo lang titindi yung pagdarahop ng paghihirap ng taong bayan, pandemya or no pandemya. Okay, next slide. Yeah. So ito na ngayon yung problema sa kakagawa, sa kaka-overproduce ng mga kapitalista, no, depleted na nga yung resources, violent na yung reaction ng kalikasan, no? Nasisira na mismo si kalikasan, no, dahil sa overconsumption, pagsusunog ng fossil fuels, no, dahil sa paggamit ng kuryente, pag-pollute, no? So nasisira na yung daigdig, no? So we are in a stage na hindi lang krisis ng kapitalismo, hindi lang siya economic crisis, hindi lang siya health crisis, kung hindi nasa yugto na rin ng ecological crisis dahil papatindi ang mga bagyo, mga sakuna, no? Yung natural disasters patindi na ng patindi, no? Hindi ito directly itong nakakonekta, no, sa pag-unlad ng kapitalismo, yung pagtindi ng mga natural disasters at pagkakasira ng daigdig, no? May direktang koneksyon ang kapitalismo bilang sistema. Kung gusto nyo malaman yan, mag-ED kayo kay Casper. Sumapi kayo sa CFPH. Sige, next slide. So, kung nasa krisis ng kapitalismo at ginagawa nila lahat ng paraan para mapanatili sila sa poder, pues kailangan na natin gumalaw-galaw, no? Hindi yan babagsak on its own, no? Sabi ni Marx,
yung manggagawa daw ang sepulturero ng kapitalismo. So, pues, organisahin natin yung mga sepulturero. No? Hindi mababagsak ng kusa ang kapitalismo nang wala siguring manggagawa. So, kailangan politically conscious social force, mamamayan na may agenda na lagpas sa kapitalismo, pagtatayo ng isang mas makatao, mas makakalikasan, mas makatarungan na lipunan kaysa itong kapitalismo na to. Kailangan ng wakasan ng kapitalismo dahil sabi nga ni Rosa Luxemburg, it's either barbarism or socialism. Kapag nagpatuloy pa itong imperialismo, either we go back to barbarism, kung saan wasak ang buong mundo, no? Be it nuclear war or climate change, no? Either we're barbaro na ulit tayo, or itayo natin yung socialist na lipunan para masalba yung daigdig at tayo mismo, tao mismo, makinabang dun sa fruits ng kanyang labor. Next slide. Ayan. So, nasa yugto na tayo ng eve, no? Nasa eve na tayo, bisperas ng panlipunang revolusyon. So, that's it. It's either gusto nyo maging barbaro, gusto nyo maging sosyalista. It's up to you guys. Questions po. Tapos na po yung ED. Magtanong lang po.